Kung ikaw ay government employee na na-reassign, this video is for you. Ano ba ang reassignment? Ang reassignment ay ang pag-reassign sa isang empleyado sa loob ng parehong departamento o ahensya, na walang reduction sa kanyang rank, status, o salary. For purposes of reassignment, kailangan nating malaman ang dalawang uri ng appointment. Una, ang appointment na may station-specific place of work. Pangalawa, yun namang hindi naka-specify sa appointment ang station or place of work ng empleyado. Paano ba natin masasabi na ang isang appointment ay station-specific? Ang appointment ay considered station-specific kung A. Ang partikular na office or station ay naka-indicate sa appointment paper mismo or B. The position title already specifies the station, such as Human Resource Management Officer, Accountant, Budget Officer, Assessor, Social Welfare and Development Officer, and such other positions with organizational unit station-specific function. Ang mga position titles na yan ay considered station-specific even if the place of assignment is not indicated on the face of the appointment. Ang pag-reassign sa empleyado na may station-specific place of work na nakasaad sa kanyang appointment ay allowed lamang for a maximum period of 1 year. Pagkatapos ng isang taon, automatic ang restoration or return to original post at di na kailangan ng kahit anong office order gaya ng Order of Revocation of Reassignment or Order of Restoration to Original Post. Kung ang appointment naman ay hindi station-specific, ang period of reassignment ay pwedeng lumagpas sa isang taon at maaaring mag-request ang empleyado na ibalik siya sa kanyang previous post. Hindi lahat ng reassignment ay legal. Meron tayong tinatawag na reassignment which is tantamount to constructive dismissal. Ang constructive dismissal ay nagaganap kapag ang isang opisyal o empleyado ay nagpapasyang umalis na sa kanyang trabaho dahil sa hindi makatarungan, nakakahiya, o nakaaping pag-uugali ng agency head, at imposible na magpatuloy pa sa kanyang trabaho dahil sa geographic location, financial dislocation, o di kaya ang inassign na duties and responsibilities sa kanya ay hindi tugma sa kanyang position o inconsistent sa kanyang job description na nakasaad sa position description form. Kaya, itinuturing ito na illegal dismissal. Maaaring mangyari ito kahit na walang diminution or reduction in rank, status or salary ng empleyado. Ano-ano ba mga halimbawa ng reassignment that constitutes constructive dismissal? A. Reassignment to an office na wala sa existing organizational structure. B. Reassignment to an existing office pero ang empleyado ay hindi binibigyan ng definite set of duties and responsibilities. C. Reassignment na naging sanhi ng significant financial dislocation or yung nagpapahirap sa empleyado dahil sa layo o geographic location. D. Reassignment para mangha-harass or mga press ng subordinate gaya ng reassignment ng empleyado 2 beses sa isang taon, or reassignment ng career service officials and employees tuwing nag-iiba ng administrasyon o dahil sa kontrapartido, or E. Reassignment ng empleyado para mag-perform ng duties and responsibilities inconsistent sa duties and responsibilities ng kanyang position such as from a position of dignity to a more menial job. Para malaman mo kung inconsistent sa duties and responsibilities ng iyong original position ang bagong assignment, e-check ang iyong position description form o PDF. Pwede kang humingi ng copy ng PDF sa iyong HRMO. Ano ang dapat gawin kapag nakatanggap ka ng reassignment order na maituturing na constructive dismissal? Pwede mong i-appeal ang reassignment order sa CSC Regional Office within 15 days mula nang natanggap mo ang reassignment order. Pending appeal, hindi pa executory ang reassignment order, meaning, hindi ka muna magre-report doon sa bagong assignment mo. Ang reassignment ay pwedeng ma-declare as invalid ng Civil Service Commission. Ang reassigned employee na ibinalik sa kanyang original post assignment pursuant to the decision of the Commission ay hindi pwedeng i-reassign ulit within 1 year from the date of restoration to the original post o assignment.
Otherwise, the appointing officer authority who caused the subsequent reassignment within 1 year from the date of restoration may be cited for indirect contempt by the Commission as provided in Rule 16 of the 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service RACCS. Mahalaga ring tandaan na ang authority to reassign ay discretion ng agency head at presumed to be valid. Ngunit, hindi ito dapat gamitin para labagin ang karapatan ng empleyado. Importante na ang lahat ng hakbang na ginagawa ng ating mga ahensya sa gobyerno ay dapat na may paggalang sa karapatan at kapakanan ng kanilang mga empleyado. For more information on reassignment, please refer to Section 13A of the 2017 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions, as amended. Sana ay malinawan kayo sa usapin ng reassignment. Kung mayroon kayong mga katanungan o komento, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Maraming salamat sa panonood.